Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. PNP nakahanda na para sa darating na trilyon peso march. Lalaking wanted para sa kasong statutory rape arestado ng mga otoridad sa Leyte. 1.5 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasa bahat sa PNP checkpoint sa Maguindanao del Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ng balita mula sa bahagi ng Luzon. Muling umarangkada ang Community Outreach Program na mga membro ng 103rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1. Kasabay nito ang mga lectures tungkol sa terrorism, bawsi, anti-illegal drugs at iba pang anti-criminality measures. Ang magandang balitang ito ay mula kay Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Nagsagawa ang mga tauhan ng 103rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 ng mas pinalakas na community awareness at outreach program kasama ang kanilang mga stakeholders sa Sitio Kinpatubog, Barangay Poblacion, Suyo, Ilocos Sur. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Police Captain Johnny G. Fatauk, Acting Company Commander, katuwang ang Suyo Municipal Police Station, Team Victory Riders Club, International Pharmaceutical Incorporated at Sansan Marketing. Bahagi ng programa ang pagtalakay ng mga tauhan ng 103rd Maneuver Company ng mahalagang paksa tulad ng anti-terrorism, violence against women and children, anti-illegal drugs campaign, basic life support at iba pang anti-criminality measures. Kasabay nito ay isinagawa rin ang Community Outreach Program kung saan naghandog ang grupo ng libreng gupit, gift giving at feeding program. Nagbigay ito ng direktang tulong at serbisyo sa mga residente na nagpatibay sa patuloy na pakikipag-ugnayan at pagkakaisa ng pulisya, mga stakeholders at ng buong komunidad. Sa kabuuan, muling pinatunayan ng pulisya at kanilang mga katuwang na ang matatag na ugnayan ng pulisya at komunidad ang susi sa mas ligtas, mas maunlad at mas nagkakaisang pamayanan. Sa pamamagitan ng patuloy na mga programang pangkaalaman at serbisyong pangkomunidad, nananatiling tapat ang grupo sa adhikaing serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman para sa publiko. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Maraming salamat, Police Corporal De Los Santos. Upang maiwas ang komunidad sa banta ng iligal na droga, nagkaroon ng Anti-Illegal Drugs Summit ang mga tauhan ng Benguet Police Provincial Office katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Bacon, Benguet. Tinutukan niya ni Patrolwoman Grace Kibiaen. Matagumpay na isinagawa ng Benguet Police Provincial Office ang Anti-Illegal Drug Summit at Community Outreach Activity sa Cayapa National High School grounds sa Cayapa, Bacon, Benguet. Pinangunahan ito ni Police Colonel Lambert A. Suerte, Provincial Director ng Benguet PPO, katuwa ang Philippine Drug Enforcement Agency Benguet, sa pamumuno ni Mr. Edwin Changrapen at ang lokal na pamahalaan ng Bacon na pinangunahan ni Vice Mayor Honorable Marciano Pikig Isan Jr. kasama ang mga opisyal ng barangay, mag-aaral at mga residente ng komunidad. Tinalakay sa aktibidad ang masasamang epekto ng iligal na droga, mahalagang probisyon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ang implementasyon ng Barangay Drug Clearing Program. Binigyang diin din ang kahalagahan ng municipal at barangay anti-drug abuse councils sa pagpapanatili ng mga drug-free na komunidad. Bilang karagdagang bahagi ng community outreach, namahagi rin ang Benguet PPO ng 4 na wheelchair sa persons with disability sa ilalim ng Project Gulong ng Swerte, Benguet. Layunin ng proyektong ito na maipakita ang malasakit at suportang pangkomunidad ng kapulisan at maitaas ang kalidad ng buhay ng mga taong may kapansanan. Sa kabuuan, pinamalas ng aktibidad ang pagpapahalaga ng Benguet PPO sa inklusibong paglilingkod at pagkikipagtulungan para sa mas ligtas at mas matatag na komunidad. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Kibiaen, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kibiaen. Upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa Trillion Peso March, buong puwersa ng Philippine National Police nakahanda na. Police Chief Master Sergeant Mauricio Ruiz magbabalita. So kasama natin si Attorney Ducat, isang pulis at syempre abogado din. Hingi tayo ng opinion, payo at tips sa kanya para sa ating mga kasamahan kung sakasakaling madedeploy tayo sa mga kilos protesta. Sir, ano po bang may papayo nyo sa ating mga kapulisan bilang abogado at syempre bilang pulis na rin po? Bilang abogado at bilang pulis, during CDM, kailangan i-observe natin yung basic human rights sa pag-deployment natin. Ibig sabihin yung karapatan nila na magsabi ng kanilang saloobin ay dapat nating irespeto. Ngunit dapat din nating obserbahan na dapat ito ay naaayon sa batas. Pangalawa, pagka CDM, kailangan i-observe natin yung sinasabi natin maximum tolerance o yung highest degree of restraint. We should, that every police officer or military or any uniformed officer should observe during actual demonstration and during dispersal thereof. Yun po ang masasabi ko bilang abogado at bilang pulis na rin po. Sir, halimbawa naman po, kung sakali nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawan o tensyon sa pagitan ng pulis at ng mga nakikilos protesta, ano pong pangunahing dapat gawin ng ating mga kapulisan sa mga nagsasagawa ng mga panggugulo tulad ng nakaraang nangyari nitong September 21 po? Yun nga, sa sinabi natin noong una, kailangan nating obserbahan yung kanilang karapatan na magsabi ng kanilang hinaing. Ngunit hindi ito inaalaw na ikaw ay manggulo o manakit ng kapwa o magsira ng magsunog ng mga properties. Pag ito ang ginawa nila, maaari na silang arestuhin. Kasi ang sabi ng konstitusyon, ang ating dapat obserba, ang dapat irespeto ay yung to peaceably assemble. Yun ang sinasabi ng konstitusyon. Hindi inaalaw ng konstitusyon ang manira o manggulo ng mga kagamitan at manakit ng mga tao. So ibig sabihin, pwede silang arrestin kagad kapag naisagawa nila yung ganung klaseng panggugulo at mga pananakit sa ating mga kapulisan? Opo, pwede po silang arestuhin kasi nga po sinasabi natin, hindi po pinapayagan ng konstitusyon ang paninira, pananakit ng tao ng mga properties natin. Ang sinasabi po ng konstitusyon, ang dapat nating obserbahan bilang mga pulis ay yung kanilang karapatan na magsagawa ng mapayapang protesta. At hindi natin masasabing mapayapa ito kung ito ay mayroon ng paninira at pananakit ng ating mga tao at saka mga property sa paligid. Katulad po nitong nakaraan po ay yung nagsagawa ng mga kilos protesta. Ano po ang mapapayo nyo sa ating mga kababayan na sa nalalapit na Bonifacio Day, November 30, ano po mapapayo sa ating mga nagsasagawa ng kilos protesta? Hindi na magkaroon ng tensyon sa pagitan ng pulis at ng mga nakikilos protesta. At syempre,
particular sa mga kabataan po na sinasama at dinadamay para lang magsagawa ng pagkikilos protesta? Ang mapapayo ko po sa mga magkikilos protesta, ang PNP po ay nirerespeto ang karapatan nila na sila ay magsagawa ng kilos protesta. Bagamat ito ay nakalagay sa ating saligang batas, hindi naman nito inaalaw ang iyong pagsira at pananakit ng tao. Ang PNP po ay mag-observe ng maximum tolerance, pero hindi po ito naaayon kung ang maximum tolerance po ay hindi nag-a-apply pag ikaw po ay gumagawa na ng krimen. Yun lang po, ang PNP ay nirerespeto ang karapatan po nila, ngunit dapat din po nilang respetuhin ang karapatan po ng mga tao na hindi naman po kasama sa kilos protesta. Dagan pa para sa mga kabataan na wag tayong isipin natin yung ating gagawin. Hindi porket tayo ay inaaya ng mga organisador na magprotesta ay ito ay binibigyan na kayo ng karapatan na manakit ng kapwa. Hindi po. Bagamat sabi ko nga, ang saligang batas ay nirerespeto to. Mga kabataan, huwag kayong papalin lang basta-basta. Maaari kayong magkilos protesta, maaari kayong magsalita, pero hindi kayo maaaring gumawa ng krimen o pananakit sa kapwa o kaya paninira ng mga properties po natin. Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. At sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Abirin. At sa ngalan din po ng Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO, Police Colonel Salso M. Rodriguez. Kami po ang inyong Police News Network Correspondent. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At Patrol Woman Maria Danica Bacal Subungo. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Police Master Sergeant Ruiz at Patrol Woman Bungo. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Dating preso, arestado sa buy-bust operation ng Regional Drug Enforcement 6 sa Santa Barbara, Iloilo. 400,000 pesos na halaga ng shabu, kumpiskado. Patrol Woman Andrea Dominic de Palubos, ibalita mo. Estado, isang dating preso sa isang matagumpay na drug buy-bust operation sa Barangay Yulo, Santa Barbara, Iloilo. Bandang alas 8 ng gabi ng ika-24 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pamumuno ni Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng nasabing unit, na nagresulta sa pagkakadakip kay alias Mike, 40 taong gulang, residente ng nasabing lugar at isang dating preso. Nakuha sa pag-iingat ng sospek ang 13 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 65 gramo at may estimated standard drug price na 400,000 piso. Nakilala rin na nakulong na si alias Mike noong 2023 sa parehong kaso ng illegal drugs, ngunit nakalaya ngayong taon sa pamamagitan ng plea bargaining. Kasalukuyang nasa himpilan na ng pulisya ang sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng patuloy na laban kontra iligal na droga na naglalayong protektahan ang mamamayan at putulin ang supply ng droga sa mga komunidad. Nananawagan din ang Police Regional Office 6 sa publiko na makipagtulungan at maging mapagmatsyag dahil pagkakaisa ng mamamayan at kapulisan ang pinakamabisang sandata upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at isang drug-free na Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Andrea Dominic Di Palobos, alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrol Woman de Palubos. Sa pagpapalakas ng police visibility, naglungsad ng bike patrol program ang mga membro ng Cebu City Police Office upang mas siguro ang kaligtasan at seguridad ng komunidad sa kanilang nasasakupan. Yan ang balitang hatid ni Patrol Woman Judith Nicanor. Matagumpay na nailunsad ang Cebu City Police Office sa pamumuno ni Police Colonel George Ilanan, Officer in Charge, ang Bike Patrol Program ito lamang nakaraan sa Tourist Police Office, Cebu City.
Pinangunahan ni Police Colonel Ilana ng naturang inisyatiba kasama sina Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa, Deputy City Director for Operation, at Police Major Mark Don Lianza, Chief ng Tourist Police Unit. Layunin ng programa na palakasin ang police visibility sa mga paunahing destinasyon at lugar na dinarayo ng mga turista sa lungsod. Ang Bike Patrol Program ay dinisenyo upang mapabilis ang pagresponde ng kapulisan sa mga pedestrian-heavy at tourist-concentrated areas gaya ng city landmarks, business districts, parks at recreation zones, mga lugar na may limitadong daanan para sa mga tradisyonal na patrol vehicles. Sa tumataas na bilang ng mga lokal at banyagang bumibisita sa Cebu City, mahalagang hakbang ito upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Sinimula ng aktibidad sa pamamagitan ng isang formal na assembly at briefing. Dito tinalakay ang operational guidelines, ruta kung saan magpapatrol, response protocols at safety measures na dapat sundin ng mga kalahok na pulis. Binigyan diin sa briefing ang kahalagahan ng professionalism, courtesy at situational awareness sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga turista at residente. Kasunod dito ay sinagawa ang isang ceremonial inspection upang tiyaking nasa maayos na kondisyon ng mga bisikleta at mga kagamitang kailangan sa operasyon tulad ng protective gear, communication equipment at first aid kits. Pinaalala rin sa mga personnel ang pagpapanatili ng physical fitness at equipment readiness upang maging epektibo sa kanilang tungkulin. Ang paglulunsad ng Bike Patrol Program ay patunay na patuloy na dedikasyon ng CCPO sa paghahatid ng mas mabilis, mas efficient at mas visible na presensya ng pulisya sa mga pangunahing lugar sa Cebu City. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapapalakas ang tiwala ng publiko at mapabubuti ang seguridad ng mga residente at turista. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng isang lalaki na itinuturing na top 7 most wanted ng rehiyon para sa kasong statutory rape sa operasyon ng mga otoridad sa Leyte. Patrolwoman Cristel Falapox sa report. Ng mga otoridad ang nakatalagang top 7 regional most wanted person na may kasong statutory rape matapos mahuli sa barangay Sakme, Tanawan, Leyte. Naresto ang akusado bandang alas 10 ng gabi ng mga tauhan ng Tanawan Municipal Police Station kasama ang Criminal Investigation and Detection Group, Tacloban City Forensic Unit at Leyte Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na walang nirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Tanawan MPS para sa kakulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang ng pambansang pulisya ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na huliin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sa gayon may patupad ang kapayapaan sa bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hindi na nakapalagpa ang isang drug suspect matapos ang isang matagumpay na buy-bust operation na mga membro ng Bukidnon PNP. Magbabalita dyan si Patrolwoman Risa Sahonia. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang joint buy-bust operation ng Regional Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, City Anti-Drug Special Unit Team, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Mabuhay, Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station, ang suspect na si alias Jove. Lalaki, 45 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu, isang cellphone,
isang 500 peso bill na ginamit bilang buy bust money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sajonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sajonia. Aabot sa 1.5 million pesos na halaga na smuggled na sigarilyo ang nasabat sa isinagawang PNP checkpoint sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. 4 na individual arestado. Ibabalita yan ni Patrolwoman Gawang. Nasabat ang 1.5 milyong halaga ng smuggled cigarettes mula sa naarestong 4 na individual sa isinagawang PNP checkpoint operation sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte pasado alas 9 ng gabi ika-24 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang mga suspek na si alias Makoy, Fad, Lai at alias Che. Ayon sa ulat, habang isinasagawa ang naturang operasyon nang mapansin ng mga otoridad ang dalawang sasakyang dumaan sa naturang lugar at napansin ang kahina-hinalang kilos ng driver, dahilan upang pahintuin at isinailalim sa inspeksyon ang kanilang naturang mga sasakyan. Dito nadiskubre ang kahon-kahong smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.5 million pesos. Dinala na sa himpilan ng PNP ang mga suspek para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Habang ang nakumpiskang kontrabando ay nakatakdang i-turn over sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. Ang operasyon ay bahagi ng kampanya kontra smuggling. Hinimok ng kapulisan ng publiko na makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon at tiniyak na magpapatuloy ang operasyon para sa ligtas at maayos na kalakalan sa Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At mga ka-PNN, 29 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbabalita ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.